Muling umarangkada ang kampanya laban sa mga kolorum na pampaserong AUV sa Quezon City. Ito po ay para labanan ng mga robbery hold-up group na tumatarget sa mga pasahero ng mga AUV. Nasita ang ilang sasakyang di tugma ang plaka sa rehistro sa LTFRB. Gayon din ang mga sasakyang heavily tinted ang bintana. At may ulot on the spot si Dante Perez. Dante? Yes, Jun Pia, inilunsad nga ang anti-colorum campaign ng LTFRB at mga tauhan ng QCPD para labanan ang mga kaso ng robbery hold-up sa mga pampasaherong AUV. Pinara ng mga otoridad ang bawat dumarang AUV sa kahabaan ng Mindanao Avenue at Commonwealth Avenue sa Quezon City para alamin kung legal at sapat ang mga papeles nila para makabiyahe. Ito'y para matsyakri na walang masasamang loob na nagpapanggap na pasahero. Ang unang nasampula ng puting AUV na ito na di raw tugma ang nakakabit na plaka sa rehistro ng sasakyan nang iberipika sa records ng LTFRB. Sinita naman ang van na maroon dahil bukod sa heavily tinted, puno rin ng pasahero pero puti ang plakang nakakabit dito na para sa pribadong sasakyan lamang. Ayon sa may-ari at nagpakilalang empleyado ng Office of the Ombudsman, service daw nila ito tuwing papasok sa opisina. Pero habang iniimbestigahan, bigla na lamang sumibat palayo ang van kaya hinabol ito ng mga pulis. Nang abutan ng atwiran ng may-ari ng van na magkakapit-bahay raw sila at hindi raw siya naniningil ng bayad sa mga sakay niya. Kasi sinabi ko na nga na kami, service, di ba? Pero walang hindi talaga sila nagbabayad kahit paano. Mga neighbors na ito, akin ito. Saan ako? Service niyo pala talaga. Yes, sir. Pero napag-alaman ng LTFRB na mula sa iba't ibang kumpanya nagtatrabaho ang mga pasahero. Muling paalala ng LTFRB, bawal kahit ang carpool, oras na singilin at pagbayari ng mga sakay nito. Ang mga nahuli pwedeng kumpiskahin at masuspinde ang lisensya. Maaari ring ma-impound ang sasakyan at magbulta ng 6,000 pesos at dagdag na 1,500 pesos hanggang 2,500 pesos kada araw. Depende kung pang ilang beses ang paglabag. Dapat isang office lang yun eh. Dapat ganun eh. Nakakapagtaka, iba-ibang opisina. Yes, oho. Libre daw eh. Libre, walang bayad. May mga natutuwa sa ginagawang ito ng LTFRB at QCPD, pero meron din namang di naiwasang mag-init ang ulo. Maayos naman, mabuti naman yan. At least nababawasan yung mga sasakyan at yung mga krimen nangyayari sa kalye. Kaya nga lang, naaabala kami pare-pare sa trabaho. Tulad ngayon, rush hour ng pagpasok. Kung ba pabibiyayin nito, siyempre abala pagdating namin sa work namin, late na. Jun, nanindigan naman ang mga otoridad na kailangan gawin ng anti-colorum operation para na rin sa kapakanan ng publiko. Samantala, Jun, sa mga oras na ito ay maluwag ng nadaraanan ito magkabilang lane ng kahabaan ng Mindanao Avenue kumpara nga kanina na bahagyang nagsikip ang daloy ng trapiko dahil nga nasa nasabing operasyon. At yan ang mainit na balita mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Jun. Dante, yan ba'y sustained na kampanya o baka naman masumpungan lang? Jun, ang sabi sa atin ay magtutuloy-tuloy daw itong gagawin nilang operasyon. Ito ay base na rin doon sa ipinagutos ni NCRPO General Espina. Sana nga. Maraming salamat, Dante Perez.